Malamig ang hangin noong taglamig ng 2025. Sa likod ng makukulay na ilaw ng lungsod, may isang babae na nanginginig habang mahigpit na hawak ang manibela ng kanyang motor. Dati siyang modelo. Ngayon, food delivery rider na siya para lang mabuhay. Kamusta mga kababayan? Welcome back sa Balitang China. Dito natin inilalabas ang mga kwentong mas mapait pa sa instant coffee na walang asukal. At ang kwento natin ngayon, hindi ito drama sa TV. Totoong buhay ito sa modernong China. Ako'y halos 40 anyos na, sabi ng babae habang hinihingal sa lamig. Dati, nasa runway ako. Ngayon, nasa kalsada na ako, naghahatid ng milk tea at fried chicken. 2 araw pa lang siyang delivery rider pero mukha na siyang veterano sa giyera. Naliligaw siya sa mga eskinita na parang maze sa lumang video game. Kada minuto kinakabahan siya dahil baka malate ang order at bawasan ang kita niya. At alam niyo naman ang sistema ngayon, kapag na-late ka ng ilang minuto, parang kasalanan mo na sa buong mundo. Parang akala ng customer, kaya mong kontrolin ang traffic, panahon, at pati gravity habang bumabayo ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Ramdam niyang parang pumuputok ang balat niya sa sobrang lamig. Gusto sana niyang tumigil muna para magpainit kahit sa maliit na convenience store. Pero bawal. Kapag tumigil siya, wala siyang kikitain. Kailangan kong ituloy, sabi niya. Wala namang ibang gagawa nito para sa akin. Nakakatawa kung iisipin. Dati, siya ang ini-interview ng mga fashion magazine. Ngayon, siya na ang hinihinga ng extra chili sauce ng customer. Noong March 4, nag-upload siya ng video online. Sa loob lang ng ilang oras, nag-viral agad ito. Maraming netizens ang nabigla. Isang dating glamorous model ngayon nagpapakahirap sa delivery para lang mabuhay. Pero ayon sa kanya, ito na raw ang realidad. Hindi na maganda ang job market, sabi niya. Sa modeling industry, youth is everything. Kahit anong skincare o diet ang gawin ko, hindi ko matatalo ang mga 20 anyos na bagong pasok. Pagkatapos ng pandemya, halos nawala ang mga modeling gig. Ang dating sapat na kita niya para sa rent, pagkain at makeup, naging alaala na lang. Ngayon, bilang delivery rider, kumikita siya ng halos 500 hanggang 850 pesos kada araw. Oo, tama ang narinig nyo. Buong araw kang nakikipaghabulan sa traffic, ulan at galit na customer para sa halagang parang isang family meal lang sa Jollibee kasama dessert. Pero kahit ganoon, pilit pa rin siyang lumalaban. Kapag busy ako, hindi ako masyadong nalulungkot, sabi niya. At least, may konting pera. Sa pagitan ng deliveries, nagvi-video pa rin siya. Todo skincare pa rin, todo pose pa rin. Umaasa siyang baka sakaling may brand na makakita sa kanya online. Baka kapag nag-viral ulit ako, may sponsorship o commercial na dumating. At doon mo makikita ang tunay na desperasyon ng panahon ngayon. Hindi na pangarap ang hinahabol ng marami. Survival na lang. Maraming viewers ang naawa sa kanya. Ang tapang mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Proud kami sa'yo. Pero ang mas nakakatakot, hindi siya nag-iisa. Sa buong China, parami ang middle-aged workers na nawala ng trabaho at napilitang pumsok sa delivery industry. Sa Beijing pa lang, halos 50% ang itinaas ng bilang ng delivery riders sa loob lang ng 1 taon. At anong nangyari pagkatapos? Nagkaroon ng sobrang daming riders. Dati, basta may motor ka at cellphone, pwede kang kumita. Ngayon, parang Hunger Games na. Libu-libong riders ang nag-aagawan sa parehong orders. Mas mabilis ka dapat, mas matibay ka dapat, mas desperado ka dapat. At kapag gumagal ka, may 10 taong handang pumalit sa'yo. Pero hindi lang sa delivery industry may problema. Habang dumarami ang nawawalan ng trabaho, dumarami rin ang kababaihang pumapasok sa nightlife industry. Isang lalaking vlogger na 17 taon nang nagtatrabaho sa nightclub industry ang nagsabing hindi pa raw niya nakita ang ganitong sitwasyon. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang daming babaeng naghahanap ng trabaho sa clubs, sabi niya. At kapag summer vacation na, mas dadami pa. Sa nakaraang 2 taon, maraming negosyo ang nagsara. Maraming fresh graduates ang hindi makahanap ng trabaho. Maraming negosyante ang nalubog sa utang. May mga taong hindi na makabayad ng housing loan. May mga hindi na makabayad ng kotse. At sa ilang lugar, pati government employees delayed na raw ang sahod. Kaya ngayon, ang dating nightclub na may 200 staff lang, umaabot na sa 400 babae ang gustong magtrabaho. Pero ito ang pinakamalungkot. Hindi ibig sabihin na maraming gustong pumasok, maraming kikita. Ayon sa insider, halos 10% na mga babae sa club buong gabi lang nakaupo sa waiting room ng walang customer. Imagine mo yon, naka-full makeup ka. Masakit ang paa mo sa high heels.
pero walang pumipili sa'yo. Parang job interview na hindi natatapos. Yung iba, lumilipat sa massage shops, yung iba sa dance halls, at yung iba naman sa live stream selling. Sa Shanghai at iba pang malalaking syudad, tinatayang lampas 1 milyong babae na raw ang nasa ganitong industriya. At bakit daw lumalala? May 4 na dahilan. Una, utang. Maraming babae ang kumuha ng loans para sa cosmetic surgery, designer bags o social media image. Ngayon, kailangan nilang bayaran iyon. Pangalawa, bumagsak ang live stream economy. Dati, kahit may 20,000 followers ka lang, pwede ka nang kumita online. Ngayon, kahit sumayaw ka pa habang nagbebenta ng frying pan, minsan 3 lang ang nanonood. Pangatlo, maraming Gen Z na walang sapat na skills o diploma ang gustong kumita agad habang bata pa sila. At pang-apat, ito raw ang pinakaseryoso. Maraming college graduates ang ayaw tanggapin ng trabahong 17,000 hanggang 25,000 pesos lang kada buwan ng sweldo. Dahil sa taas ng gastusin, pakiramdam nila imposible ng mabuhay sa ganoong kita. Kaya ang iba, napipilitang pumasok sa nightlife industry. At mas lumalala pa, may tinatawag ngayong escort models. Sa social media, mukha silang classy influencers. Puro luxury hotels, puro designer clothes, puro travel photos. Pero sa likod ng kamera, may mas madilim na kwento. May isang education agent sa Singapore ang nagkwento tungkol sa kakaibang aplikante. Napakaganda raw ng babae. Mukha raw anak ng bilyonaryo. Kompleto sa branded bag, alahas at mamahaling damit. Noong una, akala niya rich kid mula Shanghai. Pero kakaiba raw ang mga tanong. Malaki ba kita ng student sa Singapore? Madali bang makahanap ng mayamang lalaki? At pwede bang baguhin ang birthday sa documents? Doon niya nalaman ang totoo. Escort model pala ito. Ginagamit ang student visa para makahanap ng mayayamang kliyente sa ibang bansa. Ayon sa mga reports, ang ilan sa kanila kumikita raw ng mahigit 150,000 hanggang 250,000 pesos sa isang gabi. Oo, isang gabi. Samantalang ang normal na empleyado, kailangang magtrabaho ng kalahating taon para kitain iyon. Sabi nga ng ilang critics, dati raw, ang may hirap na Chinese workers ang nangingibang bansa para magtrabaho. Ngayon, ang umaalis ay mga glamorous city women na desperado ring mabuhay. Masakit man pakinggan, pero ayon sa ilang observers, sa modernong lipunan, mas tinatawanan pa raw ang kahirapan kaysa imoralidad. Kapag mahirap ka, invisible ka. Pero kapag may pera ka, kahit paano mo ito nakuha, marami pa ilang hahanga. At habang nangyayari ang lahat ng ito, isa pang grupo ang tahimik na nasisira, mga babaeng lampas 25 anyos. Sa social media, maraming babae ang umiiyak dahil pakiramdam nila expired na sila sa job market kapag lampas 35 ka na. Sabi ng isang babae, parang sirang produkto ka na kahit may experience, kahit hardworking, kahit kaya mong pagsabayin ang trabaho, pamilya at anak. Kapag nakita ng HR ang edad mo, parang nawawalan na agad sila ng gana. At mas malala pa raw ngayon. May ilan na nagsasabing kahit 30 anyos ka pa lang, late ka na. Kapag nag-apply ka sa sales, kailangan may experience. Kapag wala kang experience, maliit ang sweldo. Kapag natanggap ka naman, sobrang taas ng kota. Kapag hindi mo na-hit, goodbye weekends. May isang babae pa raw na nagbayad ng halos 550 pesos para maging premium member sa isang job app. Umaasa siyang mas mapapansin ang resume niya. Pero wala pa ring reply. Ni Sin, wala. Parang chat mo sa taong good morning ka lang kapag may kailangan. Sa isang viral video naman, isang 28 anyos na babae ang umiiyak sa kalye, wala ng trabaho. Sabi niya habang umiiyak, hindi ba ako kailangan ng lipunan? 28 pa lang ako, pero parang tapos na ang buhay ko. At habang umiiyak siya, dumadaan lang ang mga tao. May nagmamadali, may naka-earphones, may delivery rider, parang walang oras ang mundo para makinig. Samantala, may isa pang balitang nag-trending online. May babaeng sumasahod lang ng halos 38,000 pesos kada buwan pero bumibiyahe ng higit 100 kilometro araw-araw papasok sa trabaho. At hindi lang siya, mahigit 10 raw sa kanyang opisina. Ang ganoon din. Ibig sabihin, malaking parte ng buhay nila nauubos sa biyahe. Gising, commute, trabaho, commute ulit, tulog, repeat hanggang maubos ang kaluluwa. Kahit ang mga HR professionals na may 6 na taong experience,
hirap na ring makahanap ng trabaho. Nakakahiya, sabi ng isang babae online, 6 na taon akong HR pero unemployed pa rin ako. Pero agad din niyang sinabi, siguro normal na ito ngayon. At doon mo makikita kung gaano kalala ang sitwasyon. Kapag ang unemployment naging normal, ibig sabihin may malaking problema na. Marami raw job postings online ang buwan-buwan, pareho pa rin, parehong kumpanya, parehong posisyon, parehong requirements, pero walang actual hiring. Parang display lang sa mall. Mukhang available, pero hindi mo naman talaga mabibili. At ang pinakakawawa, ang bagong graduates. Noong 2024, mahigit 11 milyong estudyante ang nagtapos sa kolehiyo sa China. Pero halos kalahati sa kanila walang trabaho. At sa 2025, mas marami pa raw ang gagraduate. Ibig sabihin, mas matinding kompetisyon, mas maraming desperado, mas maraming pangarap ang mababasag. May isang college girl na umiiyak habang nagrarant online. OFW worker ang nanay ko, sabi niya. Nagpakahirap siya para makapag-college ako. Pero ngayon, mas mababa pa ang offer sa akin kaysa sahod ng factory worker. Ang offer sa kanya, halos 25,000 pesos kada buwan. At ayon sa kanya, kahit factory workers daw ngayon, ayaw na sa ganoong sweldo. Pinaaral ako ni mama dahil gusto niyang magkaroon ako ng mas magandang buhay, sabi niya. Pero bakit parang mas hopeless pa ngayon? Habang ang mga lalaking graduates ay nagde-delivery, maraming babaeng graduates naman ang pumapasok sa live streaming at may dark joke ngayon online. Ang delivery rider nanonood ng live stream habang nagpapahinga. Ang live streamer naman ginagamit ang kinita para mag-order ng food delivery. Iikot lang ang pera. Pero walang totoong progreso, walang innovation, walang pag-asa. May ilan pang nagtatanong, para saan pa ba ang university? Para ba talaga sa education? O para lang mapanatiling buhay ang negosyo sa paligid ng campus? Habang lumalala ang unemployment, sinusubukan daw ng gobyerno na hikayatin ng kabataan na lumipat sa rural areas. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi na iyon sapat dahil ang totoong youth unemployment rate baka lampas 40% na raw. At kapag ganito karaming kabataan ang walang direksyon, mahirap pigilan ang frustration. Sa likod ng magagandang skyscrapers at viral TikTok videos, may milyon-milyong tao ang tahimik na lumulubog. Mga dating modelo, mga graduates, mga office workers, mga ordinaryong tao na gusto lang naman ng disenteng buhay. Pero ngayon, pakiramdam nila para silang nasa napakalaking maze na walang exit at habang patuloy silang tumatakbo, mas lalo lang lumalabo ang direksyon. Ito ang realidad na bihirang ipakita sa glossy advertisements. Hindi lahat ng nasa modernong lungsod ay successful. Hindi lahat ng may magandang selfie ay masaya. At hindi lahat ng nakangiti online ay may pag-asa pa. Kaya mga kababayan, sa panahon ngayon, isang bagay ang malinaw. Kapag bumagsak ang ekonomiya, hindi lang pera ang nawawala. Kasama ring nawawala ang dignidad, seguridad at minsan pati pangarap ng buong henerasyon. At ito ang pinakamalaking tanong, kapag ang isang lipunan ay puno ng educated pero hopeless na kabataan, gaano katagal bago tuluyang sumabog ang pressure cooker? Ito ang Balitang China. Kung gusto niyo ng mas marami pang kwentong lampas sa headlines, huwag kalimutang mag-like, subscribe at magbalik dito sa ating channel. Dahil sa mundong puno ng filters at propaganda, minsan ang pinakamalaking rebelde ay ang pagsasabi ng totoo.